Ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ay ang sagutan ng Ang Dating Daan at ng Ang Tamang Daan ng Iglesia ni Cristo sa telebisyon. Patutugtugin natin ng buo ang video upang hindi mawala ang konteksto at atin itong ginagawa sa pamamagitan ng fair use. At atin itong bibigyan ng komento pagkatapos ng video. Halina at atin ang panoorin. Naalala ko lang yung sabi nitong grupong ito. Hindi daw po natin kayang humarap sa isang maginoong debate laban sa kanila. Yun ang ipinipinta nilang pilit sa publiko eh. Paul, sa Luneta. O kung ayaw mo sa Luneta, kahit sa lahat sa ibang plaza. Hindi lang sa Luneta, kahit sa lahat ng plaza sa Pilipinas, inaantay namin. Lahat ng plaza, mamimili siya. Gano'ng karami ang plaza sa Pilipinas? Kapatid na Michael. Napakarami niya. At sa Luneta. O kung ayaw mo sa Luneta, kahit sa lahat sa ibang plaza. Hindi lang sa Luneta, kahit sa lahat ng plaza sa Pilipinas. Doon sa Luneta sa debate para makita ho ng bayan. Tara na sa Luneta. Naalala ko lang yung sabi nitong grupong ito. Hindi daw po natin kayang humarap sa isang maginoong debate laban sa kanila. Yun ang ipinipinta nilang pilit sa publiko eh. Paul, sa Luneta. O kung ayaw mo sa Luneta, kahit sa lahat sa ibang plaza. Hindi lang sa Luneta, kahit sa lahat ng plaza sa Pilipinas, inaantay namin. Lahat ng plaza, mamimili siya. Gano'ng karami ang plaza sa Pilipinas? Kapatid na Michael. Napakarami niya. At sa Luneta. O kung ayaw mo sa Luneta, kahit sa lahat sa ibang plaza. Hindi lang sa Luneta, kahit sa lahat ng plaza sa Pilipinas. Doon sa Luneta sa debate para makita ho ng bayan. Tara na sa Luneta. 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 Ano ka, mamasyal? Itong mga ito, tinan mo, ha? Lahat ng plaza, kapatid na Willie, Bradani at Luneta, nakahanda silang puntahan lahat yan. Pero hindi ko maintindihan sa kanila, ang kinatatakutan nilang puntahan ng telebisyon. Pero alam ni Kari Ismael ang sagot, Brother Joseph. Alam ni Ismael yon? Alam niya pasagutin nga natin si Kari, bakit hindi lalaban sa telebisyon yung Iglesia ni Manalo. Di ba alam niya ang sagot, Brother Joseph? Alam niya yan. O, ihanda natin yan. Sino ba talaga ang merong heinous crime? Hindi ba kayo ang may heinous crime? Yung 5 estudyante ng PUP na pinalutang ninyo sa Ilog Pasig, ha? Oh. Sino ang may heinous crime? Hindi ba yung vigilantes ng Iglesia ni Cain na pumugot sa ulo ng kanilang kalaban? Yan eh. Nakadyaryo yung mga yan eh. Sino ba talaga ang merong heinous crime? Hindi ba kayo ang may heinous crime? Yung 5 estudyante ng PUP na pinalutang ninyo sa Ilog Pasig, ha? Oh. Sino ang may heinous crime? Hindi ba yung vigilantes ng Iglesia ni Cain na pumugot sa ulo ng kanilang kalaban? Yan eh. Nakadyaryo yung mga yan eh. Formar! Carguen! Apunten! Consumatum est! Fuego!
Patumest! 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 At talagang hindi kayo makakaiwas sa katotohanan ito. Katotohanan pala eh. At kunin na po natin, first caller natin sa line 13, Carlos De Sena, ng Novaliches, isa po siyang Katoliko. Good evening po. Magandang gabi po. Hello, hello. Opo, sige po. Magandang gabi po. Kasi mayroon lang po sana akong gustong itanong kay brother. Sige po, kapatid. Sige po. Pwede na po? Sige po. Magtatanong lang po kasi ako gawa ng masyado akong nalilito dito sa patikusan ninyong dalawa ng kabila ng Iglesia ni Cristo at saka kayo po sa dating daan. Gusto ko po sana mag-sorry na gusto ko sana. Hindi ko malaman kung sa alin ho ang nagsasabi ng totoo eh. Hello? Sige po, tuloy niyo po. Kasi po yung siguro naman po hindi magagali si brother kasi gusto ko lang malaman kung alin ba talaga ang totoo. Kasi minsan nababanggit ni brother Soriano na ayon sa pagsusubaybay ko, yung palamura daw ay may sa demonyo daw yon. Alin ba ang totoo talaga? Tapos daw yung paiba-iba yung sinasabi, hindi raw totoo yan na nasa Bible. Sa kabila naman, hindi ko maintindihan, lagi na lang batikusan kasi yung gusto ko sanang umanib kung kailang nalilitohan kami rito. Marami kami dito ng mga taga-bagbag na gusto sanang makinig ng magandang doktrina. Alin ba talagang totoo? Ang palamura daw sa demonyo. Ang daw, yung paiba-ibang hindi raw totoo na nasa Biblia yun. Alin ho ba talaga ang brother Soriano? Ano po ang paiba-iba ang ano? Ano po yung kapatid? Ano po, kasi sinasabi niyo po, minsan, sa napapanood ko, pagka ang isang mga ngaral daw ay palamura, ay sa demonyo daw. Pagka may pagkakataon naman na yung paiba-iba ron sinasabi, ay hindi raw totoo ng mga ngaral ng Biblia. Halimbawa po, ano yung paiba-ibang sinasabi? Halimbawa po yung, sinabi nung isang linggo na ganito ang dapat na katulad doon sa binanggit nila na na si Kristo raw ay nagtayo ng itatayo ang aking iglesia sa ibabaw ng batong ito. Ang sabi raw nagsabi si Kristo. Pero pangalawang sinabi niya po, ang Diyos Ama may sabi. Doon sa hindi po pa iba-iba yon. Kaya nga tinatanong sa inyo kung alin yun para isa-isa natin liwanagin eh. Opo. Ang nagsalita po nun si Kristo. Opo. Sa itatayo ko aking iglesia sa ibabaw ng batong ito. Siya po ang personal na nagsasabi kay Pedro. Si Kristo Pero ang may salita po noon talaga, opo, galing po yun sa Ama. Dahil sabi ni Kristo sa 12:49 ng Juan, ganito. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Yan po ang sabi ng Panginoon, yung pala, nagsasalita siya sa unang analysis. Sino kami sabi? Si Kristo. Ngayon, kung tayo magsusuri, ilalalim natin, yung palang sinabi ni Kristo, sabi niya, galing sa Ama. Hindi pa iba-iba, pinupuntahan lang po natin yung ugat. Parang ganito, sa Biblia may nababasa po, kautusan ni Kristo. Ganun po ang analysis dyan Sa 6:2 ng Galacia, ganito po nakasulat. Mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Sabi ni Pablo, tutuparin daw ng Kristiyano ang kautusan ni Kristo. Napo. Tanungin naman natin si Kristo. Panginoong Hesukristo,
yung bang sinasabi ni San Pablo kautusan ni Kristo o kautusan mo, talaga bang iyo yun? O, sagutin natin si Kristo sa 12 naman ng Juan. Ito po ang sinasabi dito po sa aklat po ng San Juan. Sa 7? Sa 7 po, at ang talata po ay 16. Ang nakasulat po ganito. Sinagot nga sila ni Jesus at sinabi, ang turo ko ay hindi akin. Napansin nyo, ang turo ko ay hindi akin, pero turo niya. Opo. Pero sinasabi niya yung mas malalim na yung turo niya, hindi kanya, kundi doon sa nagsugo sa akin. Ayun, hindi ho pa iba-iba yan, kundi yan, pagpapakita lang sa tao, kumbaga sa elementary, 1 plus 1 equals 2. Ayun, pero pag ikaw po'y high school na, hindi puro 1 plus 1 ang alam mo, meron kang alam mas malalim na paraan ng pagkwenta, pati equation, nakukwenta mo na. Ganun po yan, hindi pa iba-iba yan. Yun hong mga tanga ang nagsasabi lang na pa iba-iba yan. Pero yung nakakaunawa ng Biblia at hindi tanga, hindi hello, sasabihin pa kapatid na iba-iba Brother yan. Soriano. Hello. Oho. Yung pong gusto ko po maliwanagan doon sa kasi tuwing po kayo magsasagutan ng kabilang ano ba yun, yung Iglesia ni Cristo, laging nagbabatuhan kayo ng ganon, ng galit sa isa't isa, parang ganon, napapanood ko. Yung bang, minsan po kasi sabi, naririnig ko po, nasabi nyo na... meron kasi kapatid away. Away talaga kasi yan hindi maiiwasan po yan. Tingnan yung mga apostol, nakikipag-away din sa 6:12 ng Efeso. Kaya lang, hindi away na kagaya ng alam nila na personal. Ang away po sa Biblia, yung ordained by God, ito. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo. Pwede nakikibaka o nakikipag-wrestling ang mga apostol. For we wrestle not against flesh and blood. There is a wrestling. There is a fight between Christians and non-Christians. But we wrestle not against flesh and blood. Hindi tayo nakikipagbaka ng Opo. Di po ba maganda siguro kung para mapatunayan ng sambayanan kung sino nagsasabi ng totoo. Ito naman po akin lang kung mamarapatin niyo po kasi minsan nasabi niyo na minsan napapanood ko sa programa niyo na lahat ng mga pastor magpuntahan na sa saan ba yun, sa Luneta, kung hindi ang sino man na hindi nagsasabi ng totoo, putulan ng ulo, tinatanggap na po nila daw yung hamon ninyo. Sana po magharap-harap na kayo para malaman ng sambayan ng sino nagsasabing totoo. Hello? Takat ba yung line natin sa kabilang studio? Teka po ha, Mang Carlos. Sige po, ang tabayanan nyo po, naputol lamang po yung ating linya sa kabila. Sige po, natin sa kabila. Brother Eli? Brad Willie? Hello, nag-brown out dito sa amin Opo. Yan. Alam mo naman dito walang kaabog-abog, papatay ng kuryente. Kaya nga po yun pong sinasabi ni Mang Carlos kanina na para bang pinalilitaw po nung sila Paul na umiiwas daw po kayo samantalang nung araw kasi Brother Eli meron daw po kayong hamon na lahat ng mga pastor sa Luneta yung mapatunayan sinungaling hindi makasagot sa tanong, pugutan ng ulo, ng leeg, kapatid na Dani. Ngayon daw call sila, kayo naman daw po itong umaayaw. Matagal na yung hamon na yun matagal na yun, 20 years ago yun Ba't ngayon lang sila sumagot doon? Kasi ayaw nila sa TV. At hindi naman sila kasama doon sa hinahamon ko doon. Kasi kilala ko sila O, di ba? Ilang beses na nila akong kontik nang napatay. Di ba? Kontik na akong masawing palad sa kamay ng mga tao na yan. Sa Magalang, isa. Saksi yung chief of police sa Magalang. Yung isa, sa Guagua sa Plaza. Saksi yung chief of police ng Guagua. Yung isa naman sa Binauganan, Tarlac-Tarlac. Paano naman ako, isasama ko ba sila ron? Yung lahat ng pastor, di sila kasama ron. Na hinahamon ko lang yung mga pastor ng iba-ibang relihiyon na hindi mamamatay tao. Opo.
Pero yung mga ministro nang babaril ng kapwa, hindi ko sila samak sa among ko yun. Mamaya magbarilan doon sa Luneta, marami pang mapirwisyo. Sabihin mo sa kanila, huwag na sila magpalusot, matagal na yung hamon na yon, 20 taon na yon. Ang hamon ko sa kanila sa TV. At hindi ko tinatalikuran yon. Gusto nila, ilitaw nila si RD o kaya si Eduardo Manalo. Wala akong aatrasan sa kanila kahit magpatong-patong lahat ng ministro ni Manalo. Gusto nila sabay-sabay silang lahat eh. Sa TV lang. O gusto nila partida pa o. Ako pa magbabayad. Kahit mayaman sila, mangungutang ako, bayaran ko lang. Mahayag lang sa buong mundo at sa buong bansang Pilipinas na ang Iglesia ni Cristo ni Manalo ay hindi totoo. Hindi sa Diyos. Sa demonyo, ayon sa Biblia. Yan, papatunayan ko. Sa television, sa national television. Yan ang papatunayan ko. Kaya, sabihin niya sa Luneta, delikado yan, lalo na ngayon. Bigla na lang sasabog ang bomba. Dahil taong masasaktan dyan, ako, hindi ako papayag na masaktan ng ating mga kapatid. Sa TV, walang masasaktan. Diba? Makakapanood ka kahit nasa CR ka, buksan mo lang yung pinto. Opo. Alam ni Ray Ismael yan, Brother Eli, kung bakit nga po ganun eh. Alam niya dahilan, Brother Joseph? Oo, Brother Willie. Siya mismo nagsasabi, kaya nga... Ano sabi niya? Ano sabi niya? Ito, sabi ni Ray Ismael. Sige nga. Sino ba talaga ang merong heinous crime? Hindi ba kayo ang may heinous crime? Yung 5 estudyante ng PUP na pinalutang ninyo sa Ilog Pasig, ha? Oh. Sino ang may heinous crime? Hindi ba yung vigilantes ng Iglesia ni Cain na pumugot sa ulo ng kanilang kalaban? Diba? Pakita natin sa TV kung si ano yung tinutukoy ni Ray Ismael na yun na vigilantes na pinutol yung ulo, inihaw pa. Ayun pala, nasa dyaryo pala yan eh. I-close up mo yung caption. Reveal. Ayan. Oh, yan. 3. Ba't inalis yung caption? Hindi mahalaga yung bungo, ang mahalaga yung caption. Yun. 3 members of the Iglesia ni Cristo, INC, said to be vigilantes or members of the INC Security Force. Ano ginawa? Namugot ng ulot, inihaw. Oo. Yan. Kaya Naka-headline hindi sila yan. kasali doon sa hinahamon ko sa Luneta, no? Ang hamon ko sa kanila sa TV. Yan. Mahirap makipaglaban sa ganyang mga tao. Ayan, no? Tinan mo, hatol ng Korte Suprema yan. Yan yung sinasabi ni Ray Ismael. Oo. Na estudyante ng PUP pinalutang sa Ilog Pasig. Brother Joseph. Po, kaya, ano eh. Di ba maliwanag yan, Brother Joseph? Yan po yan mismo. Decision po ng Supreme Court yan eh, mga kababayan. Pinalutang nila sa Ilog Pasig 5 estudyante ng PUP. Dahil lang sa maliit na bagay, pinatay nila yan, ano? Oo. Okay, kaya masasabi natin, makatwirang umiwas tayo sa isang konfrontasyon na maaaring panggalingan ng untoward incident. Pero kasing mga tao talagang maiinit ang ulo eh. Patunayan natin. Si Bularan ang may sabi, nang babali ng liig ang Iglesia ni Cristo eh. Parinig natin ang kanyang salita. Naka-ready ka na ba, Brad Mel? Sige po, kukunin lamang ang init ng ulo ni Kabularan at titingnan natin kung paano siya. Paano kang lalaban dyan sa Luneta sa mga tao na yan eh? Manganganib ang buhay mo, no? Oo. Kaya mas sinasabi ko sa ating mga kababayan, nakahanda kami lumabang kahit anong oras sa telebisyon. Kung gusto nila, madaling araw, pwede ko eh. Ha? Oo. Basta sa telebisyon, pero sa Luneta, hindi. Mapapanganib ang buhay ng maraming tao pag sa Luneta, Brother Joseph. Opo, at lalo na pagka ang attitude, kagaya na sinasabi ni Kabularan, pakinggan po nyo. May mga tao may intang ulo eh. O kung halimbawa, si Mataro may katabi Iglesia ni Cristo, pinalian ng leeg. Ngayon, Yun ang pananaw ni Kabularan. Yun ang pananaw ni Kabularan na pwede mambali. Aba, totoo yun. Ang tao-tao eh. Ang tao-tao. Ayun. Ang tao-tao raw. Katabi ni Mataro ka. Iglesia ni Cristo, binalian siya ng leeg. Todas ka. Inaamin ni Kabularan yung Brad Josel, klaro. Yan ang hirap na Kristo'y tao eh. Nasanay dun sa gawing makatao na nambabali ng leg ng kapwa-tao, kapatid. Hindi makatao yun, oy. Ano po ba? Makahayop yun. Ganun ba yun? Makaoso yun.
Ayun nga naman. Dahil... Ikaw talaga, yung pasok mo mali eh. Hindi makatao yun. Ganun po ba yun? Meron kasi ako naalala po, Brother Eli, na tinutulig sa ni Ray Ismael. Nasabi ni Ray Ismael, biro mo itinuro, kaya ako ikay umalis sa kabila ng wala akong sama ng loob kay Ginoong Soriano. Umalis ako dahil sa itinuro ika niya na ang tao'y magiging Diyos. Yun ika ang inialis ko. Bakit hindi? Si Moses, tao, ginawan Diyos eh. Ayun nga Hindi po. ba nagiging Diyos ang tao? yun ang tutulan nyo. 7:1 ng Exodo, pakiwasa. Ito po sabi sa 7 at 1 ng Exodo. At sinabi ng Panginoon kay Moises. Ano ba si Moses, Brother Willie? Siya po'y tao, Brother Eli. Ano sabi ng Diyos kay Moses? At sinabi ng Panginoon kay Moises, tingnan mo, ginawa kitang Diyos kay Paraon. Diyos ba si Moses? Opo, Brother Eli. Tao ba si Moses? Opo, Brother Eli. Naging Diyos ba? Opo, Brother Eli. Ay, ginawa ng Diyos. Sasabihin ni Ismael, kaya lang siya umalis tayo dyan. Napakatanga mo. Aral yung inalisan mo. Ang tao talaga pwedeng maging Diyos, no? Ginawa ng Diyos na Diyos si Moises, eh. Opo. Hindi pwedeng tutulan niya ng kahit na sino pang iglesia ni Manalo. Kahit si Manalo, di kahit tutulan niya. At kahit nga po si Ray Ismael, Brother Eli, nung ituro nyo nga po yan, conforme siya dyan eh. Sumasagot pa nga siya dyan eh. Ano, Brother Mel, pakihanap mo yun. Kaya hindi totoo yun. Hindi totoo yun kaya siya umalis dahil dyan. Kinalulungkot ko, hindi ko lang siya napagbigyan sa lahat ng gusto niya. Malaki kasing masyado. May inamin nga po siya, Brother Eli, na ang totoo pinangakuan ako ng 20 mil, di naman tinupad. Oo, naandun yun sa kanya. Pero kinontra niya rin yun. Totoo yan, na hindi ko tinupad, may cheque yan. May cheque yan. Higit pa nga sa 20, Higit pa nga sa 20. Biro mo yung nakakalahating milyon siyang may. At alam mo, kapatid na Danny, yung pagkontra niya sa kanya sarili na yan, sa isang instansya yan, magkakasunod niya sinabi yan. Oo naman. At gusto mo, panoorin natin Ito yan. Ang totoo po, meron siyang ipinangako sa akin na 20 mil kada buwan na isusustento niya. Hindi nga naman niya naibigay rin sa akin yung kapatid na Paul Ganon. Ayan. Ang totoo, marami akong pribilehyong natanggap dyan sa samahan na yan na maaaring maging yung matatagal na mga miyembro riyan ay hindi nila tinamasa. Ayan. Paano yan? Hindi magkakontra sa isang pagkakataon yung pinagsasabi niya. Hindi ko raw binigay 20 mil. Pero marami siyang pribilehiyong natanggap. Siguro, hindi 20 mil lang naibigay ko. Marami kesa sa 20 mil. Dahil hindi raw natamasa kahit nung matataas na. Yung matatagal na rito. Kaya lang, yung tao na yon hindi magkasya sa ganun Brother Eli Talaga naman meron mga taong walang kabusugan. Opo, kaya ngayon... May tao kasi, kapatid na Josel, pakainin mo ng isang buong kalabaw, hindi malasahan. Palagay ko dahil siya kasi nung araw, kapatid na Danny, sabi niya, umalis siya sa Iglesia ni Cristo ni Manalo dahil sa mga hinampon niya, mga hinanakit niya, at nadimla ng isip niya, naging Diyos si Cristo. Nakarating dito sa atin. Ngayon, siguro, dahil hindi siya magkasya ron sa... yun sabi niya 20 mil di tinupad. Kaya bumalik siya ron. Oo. Doon, may maisusustini sa kanya ng mas mahigit-higit, ng doble. Pero nakapapasalamat din ako dahil naging kasangkapan tayo para mapansin siya ron. Dahil kaya siya nagtatampur dahil hindi siya pinapansin ng mga matataas na pinunuron ngayon, pinansin siya dahil gagamitin siyang kasangkapan laban sa atin. Kaya pinansin siya ngayon. Okay lang, nakagawa ako ng mabuti kay Ismael. Diba? Sa isang banda. Pero hindi yung Ismael na anak ni Abraham. Pero sa natatanggap po nating reaksyon, Brother Eli, ay isang malaking panghinayang nararamdaman ng ating mga taga-subaybay na patungkol doon sa taong yon. At isa namang malaking panghinayang din dun sa panig ng Iglesia ni Cristo na hindi namin akalaing ganun sila kadesperado. Na yung taong nagsalita ng masasakit at masasama at aral namang hindi nila tutulan ay muling tinanggap at parang baliwala. Na hindi sila nagklaro doon, kapatid na Josel Ngayon nga ang gusto ko sanang gawin nila, Kapol, Brother Danny. Yamang maraming iniwan si Ray Ismael ng mga paduda, di ba?
di ngayon nila pag-usapan sa programa nila. Kapol, maalaala ko pala. Hindi, pagka yung pag-uusapan, walang manonood. Siyempre, kailangan ako pag-usapan para may manood. Oo nga po, Brother Eli. Kagaya nga po ng mga inayunan niya sa inyo na ang Santa Cena po dapat palang gawin sa gabi, hindi sa umaga, Brother Eli. Di tanong niya ngayon kay Kapol, maalaala ko nga pala. Doon pala sa turo ni Ginoong Soriano, ang Santa Cena dapat sa gabi, hindi sa umaga. Ano ba ang ating sagot doon? Di ba, Brother Joseph? Alam mo, kapatid na Willie, alam mo, hindi sasagutin ni Paul yan. Alam mo kung bakit? Bakit? Sabi ni Ray Ismael, bobo si Paul eh. O, pakinggan mo. Sige ka. Ano, Paul? Gusto mo ba na talakayin natin ito? Saka yung iba pa? Si Ginoong Ramos nga ayaw eh. Alam na alam niya na kapag tinalakay niya yan mas malaking damage ang pupunta sa inyong iglesia eh. Writer ka pa naman ng pasugo, hindi ka nagbabasa ng pasugo. O sabihin mo sa akin, nagbabasa ako. Yun, lalo masama. Nagbasa ka, hindi ka nakaintindi. Bobo! Dapat palitan na pangalan mo eh. Ang pangalan mo, Leopoldo Gibara. Mula ngayon, ang pangalan mo sa akin, Leopoldo Gibana! Leopoldo Bobo. Ano kaya yan, Brother Joseph? Kung mo hindi makaya ni Paul si Ray Ismael noong araw, pinagsabihan na nga siya ng bobo. Ayan, ngayon, binarkada ni Paul. Para lang hindi na siya magsabihan. Nakita nga natin. Eto, may katunayan naman tayong magkakasama na ngayon sila eh. Sa kabila ng sinabihan ikaw na bobo, ayan naman ngayon yung kanyang bobo ko. Kasi nga, biro mo nga naman. Alam mo, nung araw. Siguro, bobog-bugin kita. May katwira naman si Ray Ismael nung araw na sabihan niya ng ganon si Paul. Bakit? Dahil nga naman hindi sinasagot ni Paul yung lahat ng mga tinatanong ni Ray Ismael sa kanya eh. Napakarami no, inilatag niya, pati yung tungkol sa eleksyon, pagkasugo ni Manalo, tinutulan ni Ray Ismael yan, Brother Eli. Tinutulan niya yung mga Santa Cena, yung mga lagak, etc. kung ano-ano. Hindi naman nasasagot ni Paul. Ngayon, pinagsabihan niya ng bobo. Kaya nga, sabi pa niya, pangalan daw niya, dapat Leopoldo Gibana. Di ba? Pero ngayon, magkakabarkada na sila uli. Magkasundo Paul, ano bang areglo ginawa niyo dyan? Teka, natatawa tayo, no? Malay mo naman, may coercion na nangyari. Ano po ibig sabihin niya, Brother Eli? Malay mo, nagipit naman si Kare. Ako, inuunawa ko rin yun eh. Ang totoo, kung aaminin sa akin ni Kare, yun maunawaan ko siya na siya ay napilitan lang. Diba? Maaari na, possibility kasi yun, Brother Joseph. Sa bagay po, hindi natin kung paano possibility yung ginawa siyang tik-tik dito, possibility rin naman yun. Na maaring hindi siya tik-tik, napilitan lang siya. Ganun. Alam mo, hindi natin inirule out ang lahat ng possibilities. Diba? Sa bagay, alam mo, isang napapansin ko naman sa sistema nila ng programa, kapatid na Willie Bradani talagang nakakahon sila Ang ibig sabihin, may script sila Pagka nga kasalukuyan ng kanilang programa, tinutunghan ni Ray Ismael yung kanilang script Oo naman. May pattern yun. Tinutunghan ng ganyan. He cannot speak or he cannot expound on topics more than what is written in the script. May script talaga. Pati yung batuhan nila ng tanong, si Michael lang hindi niya maitanong yung tanong na dapat si Paul lang nagtatanong At sinasabi pa ni Michael kapatid na Paul, baka meron po kayong itatanong. Siguro nababagalan niya sa kay Paul. Paul, tagal mo, tanong mo na yung dapat mo itanong. Ayan ang script natin Kaya ito namang Ray Ismael, ganun din. Lahat disubo, nakascript, nakakahon. Hindi siya pwedeng lumabas doon Baka nga sa isang banda, sabi nga ni Brother Eli, we are not ruling out the possibility na baka mamaya napilitan to. Mayroong pamimilit o kaya maaari may pananakot o kaya mayroon namang parang palitan ng usapan na sige. May negosasyon. Opo, maaari din. Kasi ang tao, pagka wala kang negosyo, pwede ka naman makipag-negosasyon, di ba? Sige. Brandani, next caller tayo. Kunin po natin. Ayan, ang mga... Si Marcos may negosyo, kaya hindi nakikipag-negosasyon. Ayan. Kung nagustuhan ninyo ang napanood ninyong video, please like, share, and comment. At maraming salamat sa inyong suporta upang manatiling buhay ang aking channel. Maraming salamat sa panonood.